Start tayo. Okay, good morning, gentlemen. The 107th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española now called to order. So, may I request everybody stand for our singing, for our prayer and singing of national anthem. Panginoong Diyos, pinagpupurihan at sinasamba ka namin. Ang iyong mga gawa ay tunay na dakila. Ang iyong mga pagpapala ay hindi nauubos. Ang pagmamahal mo ay araw-araw namin nararanasan. Secretary, please roll call for the member of the Sangguniang Bayan. The honorable members of the 11th Sangguniang Bayan. The Honorable Sarmain, Chua, Jorda, Gatongay Jr., Bernardo, Sahibol, Tingson, Galan, Galang, Reyes. 9 council members are in attendance. So we have a quorum, so we proceed. Reading and consideration of the minutes of the previous session held on March 3, 2025. Madam Secretary, please can you read it? For your consideration and approval, minutes of the 106th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on March 3, 2025 at the Session Hall of the Sangguniang Bayan, Sopronio Española, Palawan. This was attended by all the Sangguniang Bayan members. The presiding officer called the session to order at 9:33 in the morning. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With the attendance of the Sangguniang Bayan members, the presiding officer declared the presence of a quorum to transact official business. For reading and consideration of the minutes of the previous session were presented by the chair to the body for review, consideration, and approval. Having no comment. Any comment, correction regarding this 11th Sangguniang Bayan of the Supreme Española held on March 3, 2025? Wala? Okay, hindi? Okay. In name of Yes, Kagawa Jordan, the recognize. Good morning po. I move the minutes of the 106 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on March 3, 2025 at the Session Hall of the Sangguniang Bayan, Sopronio Española, Palawan be adopted. Okay, it has been moved and seconded. No objection? Seeing none, the 11th regular session of the 106th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on March 3, 2025 is approved for adoption. Privilege and question hour. Ms. Kagawada Armay, you are recognized. Thank you, Mr. Presiding. Tumaga po. May hinatid kasi dito, Mr. Presiding, na sulat sa ating 2 piraso ni Mr. Kipin Muntang dyan sa labas ngayon. Ito ay gabay na nakasaad sa pamamaraan ng lituntunin at patakaran ng pagpili ng makinatawan para sa Indigenous Peoples Mandatory Representative, IPM, para sa Sangguniang Bayan sa Province Española, Palawan, alinsunod sa napagkasunduan sa siyam na barangay, katutubong pamayanan ng Tribong Palawan, alinsunod sa Section 17, Article 14 sa Saligang Batas ng 1987 at Section 16 ng Republic Act 8371 at gayon din ang iba pang mga batas na tumutukoy din katulad nito. Ito ay permado ng maraming mga perma-perma dito. Siguro mga pang-5 rin ito sa presiding. Ito siguro yung napagkasunduan nila nung meeting nila. And then, ito naman, naka-address naman ito sa mga kinaukulan naman. Permado rin sa baba ng mga pang-5.
inabot ito rito sa akin. Kung marapatin niyo, Mr. Presiding, ay basahin ko na rin itong dito. Sa mga kinaukulan, kami mga panglima sa bayan ng Balyan, Kabataan at Kababaihan na katutubong Palawan ng bayan ng Sopronio Española, Palawan ay nag-endorso kay Panglima Kipinti Montang ng Barangay Isumbo, Sopronio Española bilang aming Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative MR ng bayan ng Sopronio Española, Palawan. Ang mga kalaban ni Panglima Kipinti Montang ay mayroong mga violation o paglabag sa lokal na gabay na katutubong Palawan ng bayan ng Sopronio Española, Palawan sa pagpapaupo ng Municipal IPMR na aming binalida noong November 5, 2024 sa Barangay Pulot Center Gymnasium. Ang mga kalaban ni Panglima Kipinti Montang ay mayroong mga sumusunod na violation katulad ng si Ginoong Albonado Bitikan ay isang membro ng Komando Gang na ayon sa aming lokal na gabay ay bawal ang may kinaaniban na grupo katulad ng komando. Kalapit dito ay malayang salaysay ni Ginoong Mario M. Kilat, presidente ng komando sa bayan ng Sopronio Española, Palawan. Si Hidralin naman ay barangay kagawad ng Barangay Pulutsyor, Sopronio Española, Palawan hanggang sa kasalukuyan. Kung kaya silang dalawa ay diskwalipikado bilang Municipal IPMR ng bayan ng Sopronio Española, Palawan. Maraming salamat po, gumagalang ito mga nakaperma rito. Tapos malayang salaysay din ni Mario Kilat, meron din dito, Mr. Presiding. And then tinignan ko nga rito sa itong binigay na gabay, meron nga rito na Section 10 disqualification. Particular dito sa number 7, kailangan ay walang kinaaniban na mga fraternity o mga gang na sangkot sa gulo. Ngayon nandito, Mr. Presiding, sa yung perma nila, ibibigay lang siguro ko ito sa ating secretariat, Mr. Presiding. Okay. Ayan, pinapasirox pero ata, Mr. Presiding. Hindi pa na-receive? Hindi pa na-receive na yun, di ba? Ipa-receive na lang po nito para formal na makuha siguro ng ating, ating secretariat, Mr. Presiding. Ito ibigay ko na. So, siguro ang usaping ito ay repair sa Committee on Rules. Na nga, Mr. Presiding, binigay siguro dahil sa atin sa Committee on Rules. Ibigay ko na lang doon para may kopya po si ating secretary. Committee on Rules ba o Committee as a whole? Kagawad Bernardo? Sa tingin ko, Mr. Presiding, privilege speech. I-hintayin muna natin na ma-receive ng secretariat bago pa first reading at i-refer sa committee. Tingin ko, hindi na kailangan i-privilege speech pa yun eh. Kasi tapos na election. Saka hindi natin saklaw yun sa IPMR. Kumbaga, NCIP yata problem yan. Pero ganun pa man, tanggapin natin pag napareceive na dito sa ating secretariat at i-refer natin sa ating tamang committee. Tama yun, si Kagawad Bernardo. Dapat napareceive muna dito. Tapos, pakalindar na lang sa first reading para naman ma-repair natin sa tamang committee. Kagawad Armin, meron ka pa? Anyway, inutusan naman tayo, Mr. Presiding, at yung privilegyo, ibig sabihin, kahit ano naman, at ang napag-usapan natin dito, kung may mga sulat sila, pwede naman nating tanggapin. Kaya nga po, pinaribilage ko dahil inutos lang sa atin, nabot sa atin kanina na pwede. Yun na nga, ipa-receive, din ipakalindar na lang ng secretariat natin. Kaya nga. Okay? Kaya nga po, privilege, Mr. Presiding. Thank you. Thank you po. Okay, meron pa? Yes, Kagawad Chua, you're recognized. Hello, magandang umaga sa ating lahat, no? So, akong isipin natin yung mga ganyan na may si Kagawad ganun din guardians din yun eh. Kung may yung mga panglima na ganun, si Kagawad nakatapos ngayon ng tatlong termino na guardians yan. Kaya nga yan i-refer natin sa committee, doon na pag-uusapan yun. So, President. Kung yan kakatigan, si Ong magre-repa ng sweldo niya rito. Okay? Paliwanag ko lang po, Mr. Presiding, Kasi, yung kay Joy Ong, iba rin po yung gabay nila. Iba rin po yun. Ngayon, nag-meeting po ata sila nung sinabi na nasa ko na November 5, na pagkasunduan po nila yon. Kaya iba naman pong gabay.
Kasi bawat ano yan, may kanya-kanyang gabay sila na ina-approve. Dati nilang gabay, ina-flip po siguro nila yon. Parang pinag-usapan naman ulit nila. At nandyan din po, noong November 5 lang, 2024. Yung kay Joy Ong, matagal na po yun. Kaya ganun po, hindi po natin pwedeng ano yun, si Joy Ong at saka si... Bahala ng ano yung committee yung Yan na nga po. mag-ahusga. Yan na nga po. Pinaliwanag ko lang, Mr. Presiding President. Meron pa? Yes. Iske? You recognize? So, magandang umaga po. Thank you po, Mr. Chair. Gusto ko po sana... Pwedeng hawakan mo na yung microphone? Hirap mag... So, gusto ko po sanang bigyan po natin ng pansin yung mga kabataan po na dahil nga po sunod-sunod din po yung disgrasya sa atin nakaraang linggo, meron pong mga taong lumapit na gusto pong iparating po dito sa ating Sangguniang Bayan. Kasi kung sa akin lang po sa Sangguniang Kabataan is kulang po yung knowledge namin about sa mga bata po na nagda-drug race daw po. Kasi yun po yung minsan na nagdudulot po ng disgrasya dito sa ating bayan. So nakaraan po, nabalitaan din po natin na may disgrasya nga po na nangyari, and it was called the attention of Sangguniang Kabataan ng Bayan ng Sopronio Española. So ako naman po as Sangguniang Kabataan President is na-appreciate ko naman po yung pag-call sa akin ng ating mga kababayan, which is concerned citizen daw po ng Sopronio Española. So, nung una po is, syempre po as SK is nagbigay din po yun ng attention sa akin kung ano po ba dapat ang pag-aaral or way para po matulungan yung mga ganong problema sa kabataan. So, actually po sa amin sa SK is meron naman po kaming coordination sa mga iba't ibang agency dito sa atin sa Sopronio Española, which is SK po is sangay lang din po ng ibang agency. Is hindi naman, although may part po kami, pero hindi na po siguro kami yung magsasagawa ng action na kami po mismo yung magagawa ng paghuhuli or kami mismo yung haharap doon sa mga kabataan na dumudulot po ng kaguluhan dito sa Sopronio Española. So, meron po akong gustong bigyan din ng pansin kasi marami pong SK chairman and SK official po na lumapit sa akin, and gusto ko lang po iparating dito sa inyo sa Sangguniang Bayan kasi meron pong post sa social media nitong nakaraang araw, and gusto ko po sana mabigyan ng pagkakataon na mabigyan din ng paliwanag itong nag-post, which is dito din po sa nasasakupan natin na opisina. Ito po ay si Mr. Will Alabi, dahil po sa kanyang saloobin sa mga SK. Naintindihan ko naman po yung mga concern ng bawat isa, pero dahil sa aking nakikita, hindi po magandang tulay ang social media upang magparating ng kanyang nais malaman patungkol sa mga SK. Dahil nitong nakarang araw lang po, ay may pinost siya patungkol sa mga SK. Kung sasabihin niya man po na wala siyang nabanggit na lugar, pero saan po ba siya nakatira? Diba? Dito rin sa atin. So, kung concerned citizen siya, pwede siyang lumapit sa akin kung ano man po ang kanyang concern sa mga SK. Dahil may mga kataga siyang nabanggit na, SK ako, sumasahod lang ako. Maraming SK ang nakakita ng post niya,
at sinend lamang sa akin dahil hindi ko naman siya friend sa social media or sa kanyang Facebook account at hindi rin ako nakafollow sa kanya. So, as SK Federation, ay gusto ko pong magpaliwanag siya sa kanyang post dahil nakakabahala sapagkat siya ay empleyado dito at under din siya ng SB office. Ngunit hindi niya magawa na diretsuhin na lang ako dahil alam niya naman na ako ang presidente ng lahat ng SK. At ako rin ang magre-represent ng kabataan sa ating bayan, which is nasabi niya rin naman sa kanyang post. Trabaho, mag-isip, maglingkod dapat, sayang ang sahod. Sabi niya pa sa kanyang huling mga kataga sa kanyang post. Nais ko sabihin sa kanya na may mga taong mas mataas pa sa amin na dapat mag-criticize sa mga SK at hindi siya yun. Dahil pagkakaalam ko, hindi rin problema at hindi rin naman siya sangay ng kabataan para problemahin ang mga tungkol sa programa ng SK. Walang programa ang mga SK. Paano niya nasabi? Tama siya na kami dapat ang nag-a-address ng kabataan at nagre-represent. Ngunit sa kabilang banda, nais ko rin ibalik sa kanya na trabaho namin yan at hindi sa kanya. Nabanggit niya rin sa parte na SK na dapat parte ng SK na males ang problema ng kabataan. Tama siya. At ang mali lang sa kanyang post na parang tinuturo niya kung bakit may mga kabataan at sa kanyang post na parang sa SK niya tinuturo kung bakit may mga kabataan na matigas ang ulo. Unang-una sa lahat, okay lang po sana sa aming mga official, nasisihin niya kami, or mag-post siya ng ganun kung ang kaguluhan po ba nagmumula sa mga SK officials at kami po ba yung nagdudulot ng kaguluhan dito sa ating bayan. At dahil sa nasasakop ng kaalaman at dahil sa nakikita ko, ginagawa rin naman ng SK kung ano ang nasasakupan at kaalaman nila at hindi rin lahat iaas sa SK dahil katuwang lamang sila ng iba't ibang agency. Gusto ko lamang po, ano ba talaga ang gusto niyang iparating upang maparating ko rin sa aking nasasakupan. Yan lamang po. Maraming salamat. Okay, yung number one na ano mo kanina, yung maraming aksidente. Anong klaseng aksidente nangyari sa mga kabataan? Yung dulot po ng mga nagda-drag race po na hindi na po nakokontrol minsan yung kanilang mabilis po na pagpapatakbo ng motorsiklo. Saan sila nag-drag race? Last time po sa Calasagin, and which is hindi na po siya sakop ng munisipyo ng Soproño Española. Pero sa SK pa rin po binabagsak at sa SK pa rin po ng bayan natin. Pilit na pinupost na sinisiraan yung SK na wala namang ginagawa. Okay lang naman po yun sa amin, pero gusto kong mapatunayan nila na wala talaga kaming nagawa dito sa Soproño Española. Kasi baka sa kanila din ang balik kapag may napatunayan kami. Yun lamang po. So ako nakikita ko rito yung aksidente ng mga kabataan, halos madalas kabataan, no? Kasi ang mga kabataan nagdadrive na walang mga lisensya. Hindi nila alam yung rules and regulation ng karsada. Di ba? Kung kaliwa ka ba o kanan ka ba dapat. So yung dapat na tulad sa sa Isumbo, yung one way na tulay, ipinasok yun ng kabataan. Nabunggo tuloy sila ng shuttle. So dapat dito mayroon kang move kung ano ba ang magagawa natin dito sa Sangguniang na itong mga kabataang ito ay mabago, di ba? Kung maaari nga, matrain mo na sila kung ano bang rules and regulation ng karsada. So yan siguro, mag-isip ka kung ano yung gagawin sa mga kabataan dito sa Española. Opo, sir. Thank you po, sir. Actually, sir, Vice or Presiding, we have coordination po sa ating police station
Ay kasi hindi naman po talaga, kumbaga kami nag-a-address lang din kami ng issue ng kabataan and then sila na po yung nag-move forward para po matugunan yun. Sinabi ko na rin po yun sa kanila. Actually, aware naman po sila. Kaso nga po, hindi naman daw po nila pwedeng hulihin na habang nagda-drag race po yung mga kabataan. Ang ginagawa pong move is pinupuntahan po sa kanilang mga bahay kapag may nakita po na proof na sila po ay sangkot sa drag racing at mga motor vehicle accidents or naggagawa po ng minsan po yung ingay na kahit dumadaan lang po, yun po, in-address na rin po namin sa kanila. Actually, meron na po silang nasampulan. Pero yun nga po, gusto pa rin nila na mas mabigyan natin ng pansin dito kung ano po talaga ang dapat gawin. Ang payo ko lang... wait lang. Kasi po mismong sa PNP nga po is yun nga po, hindi rin natin maano na may kakulangan din. Kami pa po bang SK na hindi rin naman ganun ka-knowledgeable, 100% knowledgeable about sa yun lang po. Siguro Iski, dapat dito, sinanggunin mo na rin kay Mayor yung problemang ito. Tapos upuan ninyo kung ano ba ang measure na mapagkasunduan ninyo ni Mayor, yun ang i-implement. Diba? Sana ganun ang ginawa mo, no? Para at least yung problemang yan, masosolve na natin. Okay, I appreciate your po. Yun. Kung halimbawa sabi ni Mayor ay maghigpit tayo, yung mga kabataan dapat hindi mag-drive kasi wala silang lisensya, di yun ang gagawin ninyo. Apo. Kasama ang pulis. Ayan, maraming salamat po. Yun lang naman po, ang aking lang pong gustong isangguni dito sa sa ating office is at least naparating ko yung gustong iparating ng mga kabataan na idaan dito sa atin kasi nga ako nga yun nagre-represent dito sa ating council, yan po. Siguro mamaya pagtapos ng session makipag-audience ka kay Mayor, yun pag-usapan ninyo kung ano ba yung dapat gawin doon, kung kailan ordinansa, kung ano man dyan, yun bago ipasok dito sa sanggunian. Okay? Ayun po. Yun so lang. yung pangalawa kay Mr. Alabe, siguro by Monday, patawag natin siya. Okay, sige po. Okay? Maraming salamat po. Yun lang din po para mabawasan lang din yung batika sa social media kasi kung totoong concern ka po sa constituents mo, hindi mo na po idadaan sa social media Maga-direct ka po sa tao na which is nandito lang din naman siya sa paligid. And open naman po ako na makipag-usap sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat. Tingnan mo yung yung ako mismo diyan sa Kurbada. Sa junction. Ang bata hindi marunong mag-truck stop. Basta pagdating doon larga lang kaagad. Ay di ano mangyari doon, di ba? Tayong mga driver pagdating sa junction, yung sa crossing, yung crossroad. Mag-truck stop tayo. Hindi yung basta pag doon parang sarili mo yung karsada. So madalas talaga diyan disgrasya. Si Cardets na Zambrano, o sinong nakakabungguan niya, bata. Tapos hindi siya minalas. Kung minalas, tigok siya. Bata rin ang kanyang nakasagupa doon. So tayo nga mga driver, kahit anong ingat mo, pag yung kasalubong mo hindi rin maingat, yun nga, kasi walang seminar dahil sa traffic regulation ng ating mga karsada. Yun. Yun pa? Madagdag lang ako, Mr. Presiding. Itong mga SK natin, kung ay titingnan natin, yung balangkas nila, sila po ay trainee natin as politician. Hindi naman sana natin batikusin. Kasi actually, yung problema sa traffic na yan, problema ng LTO, ng mga kapulisan. At siyempre, kasama na rin tayo sa lokal na pamahalaan. Yung pagda-drag race mo talaga, noon pa naman yan, bawal na. Tama yun, bawal na talaga. Yan ay may problema rin yung mga magulang. Pinapag-drive nila yung mga anak nila. Hindi na mga kabataan, hindi naman po kayang magbili yan ng motor. Di ba? Wala pa silang mga hanap buhay para magbili ng motor.
Ngayon, yung magulang na nagbili ng motor, dapat sana mapayuhan din nila yung magulang. At nga po sana, kung nabanggit ni si Mr. Alabi, huwag naman sana nating batikusin at nasa lip, paalalahanan lang po natin. Para po ma-inspire natin yung mga kabataan na mas lalo pang magtrabaho ng maayos para po sa sila naman pagkatapos natin sila naman po ang papalit na may magandang kumbaga sa nilayunin, may magandang pananaw sa buhay bilang mga politician. So yun lang po, Mr. Presiding. Ayan na nga, ang sanggunian mag-isip kung anong ordinansa ang gawin na itong mga kabataan na ito ay ma-regulate sila. Kung sabi mo, yung kasalanan ng mga magulang, ng mga kabataan hindi kaya magbili ng motor, bakit hindi tayo mag-ordinansa na kung anong violation ng mga kabataan na yun, magulang ang sasagot? Diba? Saan natin ang ordinansa? Pwede yan, Mr. Presiding. Para maputol na itong problema na ito. Maraming aksidente dito sa atin, involved kabataan. Diba? Yun na nga ang move na gagawin dito, na kung ano bang paraan para ma-minimize nitong problemang ito. So mag-isip dito, sanggunian. Di ba? Ano bang gagawin natin dito? Yun. Okay? Ipisi, meron ka? Thank you very much, Mr. President. Siguro, in relation doon sa statement ni SK Federation, wala nga talaga silang ngipin, wala talaga silang power para implement yan. But then, sabi ko nga, baka pwedeng isa sa mag-spearhead sila connected with SK President ng bawat barangay na magkaroon ng information dissemination campaign. And lastly, siyempre, yung ordinance po, kasi mayroong national laws na matagal na, maigting na ipinapatupad na yan, di ba, na kapag wala kang lisensya, you are underage, you will not be able to drive any vehicle, 4 wheels or 2 wheels, 3 wheels. So, siguro talagang kukulang din yung mga personnel nung mga kapulisan natin to check, kasi ilang piraso lang sila. Tapos yung LTO, yun na lang siguro rin. Kung mayroon mang gagawing ordinansa in relying doon sa national laws na yon, siguro i-include na yung mga pagda-drug race na yan kasi bawal na rin talaga. Sa amin may karanasan kami, yung anak ni Aplaon doon nag-drug race sa Nara. Tinawagan na lang si Alan na yung anak niya doon sugatan. Pumunta sila alas 11 ng gabi, bago nakati sa Nara, hinanap pa nila kung saan-saan nila. So, I think hindi naman siguro nagkulang yung mga magulang na magpaalala, pero likas lang na matitigas yung ulo ng mga kabataan sa ngayon. Puro lang na oo, pero pagtalikod ng nanay, sirit na ng motor, o kunin na, wala pa ng lisensya. Yun po yung violation. So, thank you very much po, Mr. Kasi pinapadrive ng magulang. Inuutosan ng anak, tapos si anak naman gustong hindi na mag-tricycle, binilihan na ng motor. Tingnan natin yan sa high school, tambak yung mga motor dyan. Diba? Libo ang mga motor dyan. So yun ang nangyayari. Thank you po, so, yun. At lang siguro, Mr. Friday, susog lang doon sa kay Iski. Kung hindi man ngayon, by next. Para rin po, kasi yung sa online, yung sa cellphone, yan po yung naglilikha rin ng away, minsan kaguluhan. Yung mga mahilig doon sa cellphone, online kung ano yun, hindi muna, sana nga muna inalam muna bago tiko, para alam nila kung ano ba yung papel ng mga SK. Diba, para matanong din, ma-address ni SK doon sa concerned citizen. Sige po, Mr. President. Okay, so mayroon pa? Kung wala na, proceed tayo sa first reading and referral of proposed measures and communication. Wala? None po. None? Committee report? Okay, committee report.
Committee report number 2025-54 of the Committee on Finance, Budget and Appropriation. Thank you, Mr. Presiding. Committee report number 2025-54 submitted by Committee on Finance, Budget and Appropriation. Subject, review and consideration of Barangay Annual Performance Budget Fiscal Year 2025 of Barangay Panitian, Sopronio, Española, Palawan. For the presiding officer, the committee to which the above cited measure was referred to had already considered the same and would like to present its recommendation with the following justification to it. Number 1, that the municipal budget officer forwarded his review of the annual budget cited the above, and the same reflects recommendation to approve provided conditions in review letter are observed and adhered to. Number 2, that the projected income of the subject barangay is reflected hereunder along with the sources. A. Panitian has a total income allocation amounting to 9,295,435 from, yan po, ano na lang po, NTA, share of real property tax, community tax clearance, certificate subsidy of the LGU, income from market, and other income. And then number 3, the budget identified by the barangay is to be expended the following. Letter A, Barangay Panitian annual appropriation of 9,295,435 is allocated to, andyan na rin po, paki-check na lang. And the personal services, maintenance and other operating expenses, traveling, gasoline, donation, fidelity bond, membership dues, communication expenses, offices, barangay foundation, municipal foundation, electric bill, water bill, utility expenses, and other MOO expenses, BADAC, IPK. And then the special purpose appropriation SPAs, ayan po, 3,838,984.35 ang total. Number 1, appropriation for SK, appropriation for 20% development fund, barangay disaster risk reduction, management fund, and other authorized SPAs, SC, BPC, GAD, ayan po, paki-check na lang. And then number 4, that the 20% development fund of Barangay Iraray had been distributed as reflected hereunder. Ayan, social, economic, environmental management. Apa? Panitian. Yan, mali, hindi na pura. Panitian. Typographical error po, sorry. The 20% development fund of Barangay Panitian had been distributed as reflected hereunder. A total of 1,797,887 pesos. So, for improvement, public market improvement, repair and maintenance of plaza bleacher, improvement of the daycare center, improvement of Panitian elementary stage, improvement of Panitian Interior Elementary School. Sa mga school nila nilagay, no? Ipaputo Elementary Pathways, Bidang Elementary School, ang stage, Health Center, Purok Maligaya, Health Center, Proper, Purok Maligaya Center, Old Barangay Hall. Improve nila yung Old Barangay Hall. Repair and maintenance of Barangay Plaza, improvement of BNHS building, construction of Barangay Hall Gate. Ayan, sa gate. Worth 40,000. And then, the economic nila, sports and school development fund, agricultural program, repair and maintenance of Barangay Road, improvement of Barangay Water System, IPMR Phase 2, improvement of Barangay New Barangay Hall, o improve nila yung New Barangay Hall nila. Improvement of Ipatuputo Cemetery, improvement of Barangay Hall Pathway, All Barangay Hall Kitchen, repair and maintenance of Purok Maligaya, repair and maintenance of Barangay Water System, 40,000, Barangay Tanod Outpost Phase 2.
50. And then environmental management, clean and green management, improvement and recovery facilities, drainage, repair and maintenance, at saka drainage and maintenance of cockpit arena. May cockpit arena sila na improve. And then yung clean and green management nila. So number 5, the object of expenditures budgeted were PPAs identified in AIP, subject barangay, that the appropriation ordinance of subject barangay was approved on October 15, 2024, but was only provided with Sangguniang Bayan for review on February 3, 2025. Findings and recommendation and promises considered that the committee finds that the annual budget review is compliant to all budgetary policies and guidelines, and it is reflective of sound judicious fiscal management. However, it is not compliant to the provision of Section 33 of the LGC, which demands that the annual budget be forwarded to the Sangguniang Bayan within 10 days. So, hindi po nila na forward ng 10 days from its approval. Wherefore, the committee recommends to remind barangay secretaries to adhere to the provision of the local government code to be reflected on the whereases and final result of the resolution be approved, and further recommends to approve subject budget as operative in society to the calendar for the second reading on the next regular session. Prepared by yours truly, yours truly, Chairman Committee on Finance, Budget Appropriation, Concord, Honorable Freddy Igatungkay Jr., Co-Chairman, Manila P. Sahibul Member, and Honorable Michael L. Jorda, Member. Any comment regarding this committee report number 2025-54? Is Kagawad Bernardo recognize? Thank you. Kung natandaan natin, Mr. Presiding, nakaraan, naka-approve tayo ng annual investment plan ng SK ng Sangguniang Panitian, which is dito sa special purpose. Kasama po siya sa annual investment plan ng Panitian. Dito po sa special purpose, kasama po yung SK. Kaya nga po sinasabi ko, unahin po natin yung annual budget ng barangay kasi kasama dun yung 10% ng SK. Pag-approve, hindi naman po natin pwedeng tanggalin dito yung SK na 900 plus yung 10% niya kasi na-approve na natin sa nakaraan. Pangalawa po, bakit po nauna yung approval ng SK sa annual budget ng barangay Panitian? Paano po nangyari yun? Ano yan? Nauna naman yung hindi dapat mauna. ABC, ganun ba ang patakaran dito? Thank you very much, Mr. President. Before po kasi, nung hindi pa nakasiperate yung budget ng SK, yung hindi pa sila inaobliga talagang magpasa nung annual SK budget. Kasi nga, included na sila, once na ma-approve yung annual budget ng barangay, nakasama na yung SK fund. Pero ngayon po, nung may memorandum na bumaba at hinihiwalay na sila sa barangay, mas sarili na silang account, may sarili na silang withdrawals, hinahanapan po sila ng breakdown ng kanilang budget sa Office of the Treasury para mag-apply ng fidelity bond. So now, obliga naman sila kasi requirements yun. Kaya ang hindi lang maganda kung bakit naunang magpasa or ma-approve sa Sangguniang Bayan yung SK annual budget nila while yung barangay budget is to follow. Sana po, either mauna yung barangay or pwedeng magkasabay pero not siguro, o baka, hindi natin alam, baka may kapabayaan yung barangay. Mas masigasig yung SK nung malaman na ito na yung SK fund ninyo, 900,000 plus, agad-agad, gumagawa kaagad sila, kumikilos. Baka yung barangay, wala pa, kaya nadidili yung kanilang budget. So, yun sana ka, IBC, bago inaprubahan dito, inalam mo na yung annual budget ng barangay. O sana nga po, kaso dito, na-approve na yung annual budget ng SK ng Panitian while yung sa annual budget ng barangay is ngayon pa lang nakakalendar. So, hindi ko po alam kung ano yung proseso rin ng budget office na bakit mas nauuna, pinapayagan
Hindi ko lang alam po kung may kapabayaan yung yung baka hindi lang napagtuunan ng pansin, pero sana either mauna or magkasabay sila ng annual budget ng barangay and 10% iskipan. Thank you po. Yes, ikaw? Yun na. Okay, Kagawad Harmay. As Mr. Presiding, ito nga po sa findings and recommendation natin, tulad ng binanggit ko kanina, na pinapaalalahanan yung remind barangay secretaries to adhere the provision of local government code. Kasi medyo na late na po sila. Ang sana doon ay 10 days lang. Ayun na nga. Hindi pa na-approvean pala yung annual budget ng barangay. Inauna na si SK. So yun ang failure na ngayon ng sanggunian. Bakit inaprubahan yun? Dapat inobliga mo na si barangay, annual budget ng barangay. Pero Mr. Presiding, nilagay natin sa konsiderasyon, gawa nga ng siyempre ang budget kailangan niya ng gobyerno o ng mga mamamayan, lalo na yung SK siyempre yung mga nagpapalaro, kaya wala naman ng problema doon kung aprubahan natin ng mas nauna. And then okay na, tapos na. Ang SK-pan ba ina-review pa ng panlalawigan? Wala na, Sekretary? Wala na. Siguro kung dito lang, pagtakpan na lang yun para hindi na magka-problema. Kagawad Galan? Thank you po, Mr. Presiding. Yun na nga sana, Mr. Presiding, hindi na masundan ito. Ibig sabihin, doon pa lang po sa committee, na himay-himay na po sana ito. Naunahin po muna natin yung budget ng barangay bago aprobahan po yung iskipan, kasi kasama po siya sa SPE. So, parang kagaya po nito, Mr. Presiding, based dito sa committee report, yung 20% development fund na i-breakdown, dapat doon sa pag-approve po, naisama na rin po dito yung breakdown ng SK. Hindi yung nauna muna yung iskipan bago yung annual budget po ng barangay. Parang bumaliktad, Mr. Presiding. Hindi po natin masisisi din po dito yung SK kasi nagmamadali din po sila ng kanilang budget. Pero dito po mismo sa atin, sa Sangguniang Bayan, dapat naging proseso po ito. Hindi po natin pwedeng dahil nauna siya tatanggapin po kaagad natin, i-committee report po natin. Dapat ganun, Mr. Presiding, may protocol po tayong sinusundan. So thank you po, Mr. Presiding. Kaya nga sumasablay kasi yan na nga yung apurahan. SK? So, yun na lang po siguro. Bago natin naaprubahan yung sa SK po, mauna po yung sa barangay. Kasi may case po talaga na nagkakamali po yung SK kahit centavos lang po, malaking na po yun. Kasi sa akin po sa Pulot Center, actually, mayroon na po kaming nakagawa na po kami December pa lang ng breakdown namin. Yun pala, hindi pala yun yung pinaka-final na exact amount para sa SK. Kaya dapat po mauna po talaga sana yung sa Yun na lang po siguro yung gawin natin. Although, sa budget naman kasi kami, bago talaga kami pinapapasa pag mayroon na yung sa barangay. Yun po. Para dito po, ma-aprobahan muna natin yung sa barangay po bago yung sa SK. Ganun na lang po. Siguro. Maraming So, ano nang gagawin natin dito? Nauna na si SK. Go na lang yun. Charge to experience na lang. May problema doon. Bakit hindi problema? Nauna na nga yung karusa sa Kalabaw eh. Problema talaga yun. Parang lalabas dyan ngayon, illegal. Kasi hindi pa na-approvean yung budget ng barangay eh. Kaya sa committee, dapat paghihimay-himayin din natin yung tama lang ba? Huwag tayo mag-apura. Kasi sila, ang iski naman, gusto rin nila ma-approvean ka kasi kailangan nila sa bangko. Apurahin naman nila yung council nila na i-submit na natin yung ating budget. Yun. Hindi, kahit nga sa proseso kasi nauna siya. Nauna. Na hindi dapat mauna. So kung malaman ng ibang bayan, di parang hindi maganda ang image ng Sanggunian dito sa atin. Okay? So yun. Aprobahan na natin yung committee report.
Okay na? Okay, and remove. Kaya nga, Mr. Presiding, Yes, sir. sa sunod po, dapat mauna po talaga yung para hindi naman po tayo, para maging maayos po yung proseso po natin. Thank you po, Mr. Presiding. Kaya nga, kung malaman ng ibang bayan, parang hindi maganda yung image ng Sangguniang Bayan ng Espanyola. EBC, meron ka pang pahabol? Thank you very much ulit, Mr. President. Siguro, na ito, kasi sa Mayo, by June, iiba na rin talaga yung sit-up ng mga Sangguniang Bayan, yung presiding officer, baka isama na kaagad yun na pag-uusapan para ma-aware din yung budget office and the committee chairperson. Kasi minsan, ang sisi doon sa committee chairperson. Pero kasi sinasala pa rin ito ng budget office. Sila talaga mismo ang nakikita kung nagsasala ng husto bago i-forward doon sa committee chairperson. Kaya yung committee parang pahapyaw na lang na dadaanan yun dahil naniniwala na mas knowledgeable yung sa budget. Kasi yung sa amin nga, 2 bisis na, pangatlong bisis bumalik, ngayon nandyan na. Pero pa rin, samantalang may mga may mga koreksyon na. Sinunod na yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin na ipo-forward sa Sangguniang Bayan yung aming annual budget. So, ibig sabihin, talagang salang-sala na nila. Or kung hindi man sinasala, baka pinapabayaan lang. Kasi kailan pa yon, nung nakarang linggo pa yon, ipinaward na naman yung pangatlong koreksyon. Pero hanggang ngayon, wala pa po rito sa table ng Secretariat yung annual budget ng Barangay Pulot Interior. Since December pa po namin gina-prepare. Uy, mga 3 months na. Kasi matagal po dyan. Matagal talaga yung pagsasala nila at pagkukorek. Hindi ko lang alam kung totoong yun talaga ang napagtuunan ng pansin. Pero siyempre sa dami naman ng nila dyan, ng empleyado, pwede namang maglagay doon ng isa doon sa Pulot Interior budget, isa doon sa panitian, isa doon sa para maayos. Para hindi naman masyadong tumagal. Kasi magiging na kami. Sobra na doon sa panahon na ma-aproban. Hindi ko lang po alam kung dyan talaga kasi pag nandito naman sasalang na rin kaagad nila Ma'am sa sa plenary. EBC siguro pag meeting ng Association of Barangay Captain, ipatawag niyo si budget. Yes po, mamaya po naka-noted na rito sa patawag ninyo para alam niya yung ginagawa niya. Opo, mamayang 2:00 po may meeting kami sa Liga. Ayun, patawag niyo siya. Imbitahan namin. Opo. Ito po, Mr. President. Okay. So, meron pa? Wala na? Ayos, Kagaw Jorda? Dito lang po, Mr. Presiding, sa environmental management nila. Na yung repair and maintenance ng cockpit ay mas malaki pa sa barangay drainage repair and maintenance nila na alam naman po natin yung panitian ay pahain. Tapos yung sabungan naman, twice a year lang nagagamit. Pero mas malaki yung budget nila para sa pag-repair ng sabungan kisa sa budget nila sa drainage management. Baka aircon na yan. baka Mr. Presiding, nagkamali lang sa pag-encode kasi magkadikit or ito talaga po. Para pagsabong ng mga kagawad doon, hindi ma-edit. Kasi mas malaki yung budget nila sa 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 chairman po, baka kaya nga po baka nagkamali kasi malaki kasi nagkabaliktad. Oo nga, gusto magkadikit ba? Baka una yung pag-include yung mali. Pwede man titibol partner yan? Siguro, ganoon lang muna. Kasi para itanong natin. okay. So, table partner? Okay, Committee Report number 2025-54, table partner. Okay. Next, Committee Report number 2025. Ano muna tayo? Recess for 15 minutes for snack. Okay, so we resume. Committee Report number 2025-55, Committee on Finance, Budget and Appropriation. May ano ito ba?
Okay, Kagawad Armine, proceed. Committee on Finance and Budget Appropriation Review and Consideration of Barangay Annual Performance Budget Fiscal Year of Barangay Iraray, Soproño, Española, Palawan. For the presiding officer, the committee to watch the above cited measure was referred to and already considered and was likely to present its recommendation and following justification to it. Number 1, the municipal officer provided its review of the annual budget cited above, and the same reflects recommendation to approve provided conditions. In review later, are observed and adhered to. That the projected income of the subject barangay is reflected hereunder, along with the sources. Barangay Iraray has a total income allocating amounting 5,803,000 from NTA, share of real tax, business tax, community tax certificate, clearance certificate, pay subsidy, and LGU's income from market. Ayan po. Number 3, that the budget identified by the barangay is to be expended on the following. So yung 5 million po ay dito na po binudget. So nahati-hati na nila sa personal services, maintenance and operating expenses, special purpose appropriation SPAs, and then a 20% development plan of barangay. Distributors reflected hereunder. Ayan na po, repair and maintenance, purchase of HS lot additional. And then construction of Bodegas Cemetery, construction of Bausi Office, construction of Dirty Kitchen Barangay Hall. So magkakaroon po sila ng dirty kitchen doon. Floral street lights. May street lights siguro sa mga barangay ito, sa loob-looban. Improvement of barangay stage. Door grills. Road maintenance. IPK, Badak, Clean and Green, at saka yung material recovery facilities. So yan po, paki-check na lang po yung mga halaga. May lote rin po sila additional. Ano tong HS? High school? High school na? High school ba sila? Okay. HS. Kala ko puling salot. Puling salot. HS lot additional. Ilang square meter ito mo? Nakalagay dyan? Kasi kung may nakalagay dyan, hindi goods. Pero kung wala, di. Tingnan po na natin. Pakiraw. Road maintenance. Ito yung sa mga barangay roads. Mr. Presiding. That the object and expenditures budgeted were PPAs identified IPA subject barangay. Number 6, that the appropriation ordinance of the subject barangay was approved on January 6, 2025, but was only forwarded to the Sangguniang Bayan for review on February 5, 2025. So, doon pa lang nila na pasa po sa Sangguniang Bayan. The findings and recommendation from as is considered the committee finds the annual budget review is compliant to all budgetary policies and guidelines as reflective of sound judicious fiscal management. However, it is not compliant to the provision of Section 33 of the Local Government Code, which demands the annual budget be forwarded to the Sangguniang within 10 days for its approval. Wherefore, the committee recommends to remind Barangay Secretariat of the provision of the Local Government Code to reflect on the whereases and the final result of the resolution to be approved. It further recommends to approve subject budget as operative in the entirety to calendar for second reading on the next regular session. Prepared by yours truly, Chairman, Committee on Finance, Budget and Appropriations. And concurred Honorable Freddy Gatungay Jr., Nena Saibul, and Michael L. Jordan. Okay, any comment regarding this committee report number 2025-55? Mr. Presiding. Doon na nga, Mr. Presiding, doon sa kanina gusto ko nga itanong itong HCS na ito kung high school lot ba ito? High school. May propose na ho ba tayo magtayo ng high school sa Iraray? Meron na.
High school. Tapos itong repair and maintenance ng ano po ito. Po, kasi nakalagay lang po repair and maintenance ng barangay hall or kung ano yan, office supplies, office equipment. Kasi repair, dapat specific po tayo dito, Mr. Presiding. Yung 75,000. Repair and maintenance, no? Kasi dito sa item 9, road maintenance, okay po ito. Road po ito eh. Pero yung repair and maintenance, hindi po natin alam kung ano po yung aayusin. Sa 20% development fund. Thank you po, Mr. Presiding. Baka roads. May roads din kasi, Mr. Presiding, na 100,000. Evacuation. 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 So ilagay dito yung evacuation center. Road maintenance, meron din dito eh. Meron po. 100,000. Dapat lang pangbili nila ng crudo, fuel. Okay? So, anong comment dito? Wala na comment? Wala na? Okay, kung wala na, can you move? Sige. I move the committee report number 25-55 be adopted. Okay, doesn't move. Committee report number 2025-55 is approved for action. Next. Committee report number 2025-56. Committee on Finance, Budget and Appropriation. The committee report number 2025-56 submitted by Committee on Finance, Budget and Appropriations to review consideration of supplemental budget FY25 Barangay Panitian, Province Manyola, Palawan. For the presiding officer, the committee to which the above cited measure was referred to had already considered the same and would like to present recommendation with the following justification to it. That the supplemental budget fiscal year 2024 of Barangay Panitian was reviewed by the municipal budget officer and was found to have complied with pertinent provision of RA 7160 and other existing budgetary policies, rules, and regulations issued by the Department of Budget Management. That the Barangay Council of Panitian has a savings from FY 2022-2023 with a total amount of 900,182. From MOA savings 345,302, 20% development fund 185,156, 5% GAD 55,235, and 5% DRRMF 297,260, and 1% BCPC 29,229 pesos. Number 3, that there is a need to reprogram the savings to address the operating programs and activities to barangay. The budget identified is to be expended with the following: general fund, MOOE, traveling expenses, 205. Wow. Traveling, gasoline and oil and lubricants, 22,000. Donation, 40,000. Electrical city expenses, 77,000. 20% development fund, solar lights, 50. Clean and green, 30. Barangay Plaza vendors, 105,156. 5% GAD, cultural program 10,000, traveling expenses 25,235, printer 20,000, a total of 55,235. 5% BDRRMF, spine board 20, ward device 15, other expenses 61,410 pesos, office supplies and materials 30,000, barangay tanod expenses 30, traveling expenses 110,850, and barangay Lupon expenses 30,000. So 1% BCPC 25,630, other expenses 3,599, and a total of 29,229 pesos.
Then finding the recommendation of the committee in the consideration of foregoing justification found that the supplemental budget was done in conformance with all existing laws and policies, those benefiting of Rodal. Now, therefore, the committee recommends for the passage of the resolution approving the approval of the ordinance number 2024-02 Barangay Panitian, known as supplemental budget number 02 fiscal year 2024, calendar second reading on the next regular session. Heard by yours truly, Chairman, Committee on Finance, Budget and Appropriation, and Concord, Fred Aguiton Jr., Nina Pisahibol, Michael Aljorda, members. Okay, any comment regarding this committee report number 2025-56? Wala? Okay, can you move? I move that the committee report number 25.56 be adopted. It has been moved. Committee report number 2025-56 is approved for adoption. Next. Number 4. Mr. Presiding, yung sa committee report number item number 4 po, I move for table further po muna ito, Mr. Presiding, kasi po meron na tayong inapprove na request ng Pintakasi March 14. So meron na naman silang March 15, which is dalawa na po sa isang linggo kung approvean pa natin itong March 15 nila. Ano ito? Ida-drop mo? I-table further ko na lang po, Mr. Presiding, tapos paabot ko na lang po sa kanila sa sunod na session po na lang po i-disapprove to. Kasi ano po, sige na lang po, sa ako na bahala mag-ausap sa kanila. Okay. 15 ay Sabado. Opo. Kasi mayroon po tayo na-approve na March 14 eh. Nakarang ano. Okay, this committee report number 2025-84 is table further. Number 5, committee report number 2025-85. Okay. Committee report number 2025-85 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusements. Subject, request for endorsement of Mr. Abdul Sari Birujin for the renewal of his application to operate and hold Naked Hill Cockfight, Tampur, and other ICCS games at Sitio Malalong Barangay Pulot Center. For the presiding officer, the Committee on Ways and Means and Games and Amusements, to which the above stated measure was referred to, had already considered the same. Those would like to present its findings and recommendation with the following premises to it. Number 1, that Barangay Pulot Center through Resolution Number 3, Series of 2025 requested to endorse the renewal of application to hold Naked Hill Cockfighting Tampur in its area. Number 2, that Sitio Manalong Barangay Pulot Center intends to hold Tampur every Wednesday of the week and other IPs and ICCS games to be managed by Mr. Abdul Sari Birujin. Number 3, that subject activities are cultural practices, traditions that must be preserved since they bring people together and foster a sense of oneness. Number 4, that such practice is allowed provided permit for the operation has been secured. Number 5, that under Presidential Decree number 499 Section 5 provides during cockfights, no other gambling of any kind shall be permitted on the premises of the cockpit. Number 6, that cockfighting of any form of is regulated by Municipal Ordinance number 2020-195, which permits the operation of the same given that it's a cultural practice in the municipality. Findings and recommendation. In consideration of the foregoing, the committee is of opinion that approval of the request will not be violative of any existing law or ordinance. However, operating the IPs and ICCS games alongside Tampur is involved bets are not permitted by the law. Now, therefore, the committee disapproved the holding to the other IPs and ICCS games and recommends for the approval of the request to hold operate Tampur every Wednesday. To be calendared for second reading in this particular session. Prepared by yours truly, Chairman, Committee on Ways and Means and Games and Amusements, Concord, Honorable Joad Aya Harmain, Member, and Honorable Fred A. Gatongay Jr., Member. So, any comment regarding this committee report 255-585? Ano ba?
Okay. Meron lang akong gustong ipaabot sa ating chairman, Mr. Presiding. Hindi ko masyadong na kanina kasi mayroon tayong na approve na tikam nung araw at saka nung una nating pag-approve. So, ito naman, malamang ito rin yun eh. Tikam din ito eh. Kaya nga po... So, Mr. Presiding, problema natin ito kasi baka magtampu-tampuhan, Mr. Presiding. Sa iraray, hindi na-aprobahan. Hindi po na-approve yung So dapat itong ICC, kung hindi na-approve ito, nakalagay din po dito sa recommendation na yung other po IPs and ICC's games sa port That's practice. Sa 5 provide during cockfights na opo sa 5 yung sa opo dito sa number 5 under Presidential Decree number 499 section 5 provides during cockfights no other gambling of any kinds of shall be permitted on the premises of the cockpit. Kaya po yung sa iraray po matanda natin na hindi po na-approve yung tikam. Yung ICC, yung tikam. Kaya po dito sa sa findings and recommendation po dito ay ganun din po. Tampor lang din po yung pinapayagan natin. Tama yun, kasi mahirap yung sasabit ang sanggunian. Kagawad, meron ka pa? Na nga, Mr. President, ang inaalala ko, halimbawa, hindi natin naprubahan, magreklamo. Kasi meron dong nakita na pinapakita nung isa dito. Si, ayun na nga, nagkamali ka na minsan, ulit-ulitin mo pa yung... Kaya nga po pinapaalala ko lang. Last year po kasi pag nila Mr. Presiding, hindi pa rin po talaga akong ganun kaya nakalusot po yung nakarang taon. Kaya nga, tayo sa sanggunian dito, hindi politika ang pag-usapan natin dito lagi. Kung yung sa tama lang tayo. Hindi ko lang din po matandaan yung pinakita sa akin ni Ma'am Secretary kayo rin, na... pagdating ng oras, kayo rin naman nanagot dito. Ako naman, lilis ako dito sa usaping ito eh. So, nakita ko, Mr. President, primado natin yun. Kaya nga, pinapaalala ko lang. Yun mga ganon, at least nagkamali na tayo minsan. Huwag na ulit-ulitin pa. Yung kagawad. So, thank you, Mr. President. Ang subject po dito, itong tampor, hindi po natin pinag-uusapan yung ICC at saka, kasi base sa findings, sa item number 5, yun po ang findings, hindi po talaga itong IPs in ICC na to. At saka sa findings and recommendation, ganoon din po, sinuportahan po ng pangalawang justification. So, hindi po natin pinag-uusapan yung tikam po dito, Mr. Presiding. So, pag-uusapan na po natin dito yung tampor, kung apubahan ho ba natin at saka hindi. Thank you po, Mr. President. Sa title kasi kasama yung ICC eh. Kaya, dinasapprove nga po. Kasi po, yun po kasi yung... Dinasapprove. Ayan po. Kaya nga po nasama po sa request, Mr. Presiding, pero dito po sa findings and recommendation, na-disapprove po. Kaya dinaan sa committee, doon sa committee, nasala na. Ibig sabihin yung ICC, turn down na. Hindi na kailang pag-usapan pa dito. Kagawad Bernardo. Thank you, Mr. President. Kung tatandaan nyo, si Councilor Hermine ay membro ng committee. Dapat doon pa lang, hindi na ito pagdidebatehan dito ng kapwa membro ng committee, nasala na ito doon. Doon pa lang po dapat kami yung hindi membro, kami po dapat ang magtatanong sa kanila. Yun lang, Mr. President. Kagawad Hermine? Bago po ako nagsalita, Mr. Presiding, hiningi ko nga ng pasensya na hindi ko nga masyadong nabasa itong dito sa yun nga ang inaalala ko. Nagpaalala lang naman ako, Mr. Presiding, na nung una pa, kayo po ata ang mayor ba yun o vice mayor, basta may nabasa akong ganon. Just in case lang na napag-usapan po natin dito. Napag-usapan po natin dito. Wala ritong kasi yung mga tao na yan, minsan yan na yung mag-issue sa atin. At least nasabi natin dito, na-erase natin. Yun lang naman po ang punto doon. Yun na nga sa report ng committee chairman, So, na-turn down na yung tikam na yun. Pasensya lang po sa kasama ko sa committee, no? Pero ito po kasi talaga decision ng committee, Mr. Chair. Point of order, Mr. Presiding. Yes. Okay. So wala na comment? Okay. Can I move? I move the committee report number 2025 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement. Subject, request for endorsement of Mr. Abdul Sari B. Rojen for the renewal of his application to operate Naked Hill Tampur
at Sitio Malalong Barangay Pulot Center be adopted. Kitasin mo, Committee Report number 2025-85 is approved for adoption. Calendar of business, unfinished business from previous administration, from previous session, but none. Business for the day. Draft resolution number 2025-336, granting the request of Barangay Pulot Center to hold and operate traditional cockfight, tampor, every Sunday of the week for Bagong Silang. Okay, Kagawad, proceed. Draft resolution number 2025-336, granting the request of Barangay Pulot Center to hold and operate traditional cockfight, tampor, every Sunday of the week at Porok, Bagong Silang. Sponsored by yours truly, whereas the regulation of cockfighting activities in different municipalities has been entrusted to the local government unit through Sangguniang Bayan as mandated by Republic Act 7160. Whereas in the municipality, cockfighting adheres to guidelines set forth by Ordinance number 2020-195, which permits cockfighting events provided necessary approval and legal documents has been secured. Whereas naked hill cockfighting, also known as tampor, is a variant of cockfighting traditionally held in the municipality of Sopronio, Española, practiced for the preservation of local customs and traditions of ICCS and IPs. Whereas said activity is deemed relevant to sustain community tradition and to give the residents a venue for relaxation, reconnection, and recreation. Whereas this august body holds no opposition with the request as it is provided by the local ordinance, thus this endorsement. Now therefore, on motion of yours truly, duly seconded by Councilor Blanc, be it resolved as it is hereby resolved to grant the request of Barangay Pulot Center to hold and operate traditional cockfighting, tampor, every Sunday of the week at Porok, Bagong Silang. Resolved finally that the said tampor will be operated and managed by Mr. Rosario P. Aga. Resolved finally that the copies of this resolution be furnished to the Barangay Council of Pulot Center, Municipal Treasurer, Sopronio Española Police Station, the licensing officer, and all concerned for their information and reference and appropriate action. Okay, any comment, correction regarding this draft resolution number 2025-336? Wala. Okay, can you move? Mr. Presiding, before ko po i-move, sana payagan pa ako ng body na yung lahat po ng the same lang naman yung whereases, i-move ko na lang po kung yung puro tampor na ito. Thank you po. So, yun din lahat ng mga whereases eh. Opo, same lang naman yung mga whereases nito. Thank you po. Next. So, I move draft resolution number 2025-336. Saan ba ito? Sunod, hanggang isunod ko na lang, ma'am. Resolution number 2025-337, resolution number 2025-338, and resolution number 2025-339, granting the request to operate tampor be adopted. Okay, test mo, isanin mo, but seconded. No objection? Tingnan. Draft resolution number 2025-336, 337, 338, 339 is approved for adoption. May question? Mr. President, I would like to clarify this draft resolution 2025-338, granting the request of Barangay Pulot Interior to hold and operate traditional cockfight tampor every Sunday. This was every Saturday po ito. Saturday po. Saturday po. Opo. So correction, correction po. Yung Saturday, okay. Tas, okay, is approved for adoption. 338. Yung Pulot Interior. Hanggang 339. Thank you po. Sino nagsigan ni motion? Pero ba? Wala na?
Third and final reading, none. Unassigned business, none. Announcement, reminders. Unassigned business. Okay lang sa body. Regarding sa ano na SK kanina, baka pwede tayo magpasa ng resolution requesting the PNP to conduct patrol. Hindi. Tapos ganun din sa mga barangay captain na baka pwede nila ano yung kanilang tanod na sa barangay BC para maiwasan yung ganitong insidente. Requesting the barangay captain through the BC president na baka pwede kahit magpatrol lang din yung kanilang mga tanod na magronda sa vicinity ng barangay para maiwasan yung tinatawag na drug race na yan. Kahit paano maalarma yung mga nagda-drug race kung may napapatrol po sa atin. Kagawad Darmain? Seconded. Hindi. Meron lang akong paalala rin sa presiding. Yung pong kasing mga traffic na ganyan, ang alam ko sa presiding, highway patrol talaga. Kahit po nga kapulisan, parang bawal eh. Manghuli nung sa mga traffic. Pag sa national highway. So usually sa ang drag race kasi sa national highway ginagawa. Hindi. Mr. President, ang request ko to through the PNP na mag-conduct ng patrol na upang maiwasan po. Hindi po sila magkaroon ng checkpoint. Magpatrol lang po yung magronda ba? Ano ba tawag? Yung magronda. Hindi po mag-conduct ng checkpoint. Magronda lang sila upang maalarma yung mga tao na nagda-drag race. Kahit paano, pag mayroong nagpapatrol kasi minsan na ano sila, na alarma, di ba? Yun lang po yung request ko. So, anong pleasure ng body? Okay? Okay, kung okay, finally move. Okay, thank you. I move a resolution requesting the PNP to conduct mobile patrol in the municipality of Sopronio, Espanola be approved. And a resolution requesting the barangay captain through the IBC president to deploy their barangay tanod in their barangay visibility be approved. Seconded. Ilang resolution ba ito? Dalawa. Anong number? Isa lang siguro, anong na lang. Okay, draft resolution number 2025-340 and draft resolution 2025-341 is approved for adoption. Yes. Yung resolution na namin, Mr. Presiding, na yung Mr. Presiding, na yung mga national laws natin na pinabawal yung mga children natin, yung mga minor age. Parang adoption ng ano na yon, ng batas na yon. Tapos yung mga nanay natin, Mr. Presiding, na bigyan sila ng sanction. Yun na lang. Mag-craft tayo ng ganun para siguro sa madalian. Pag may sanction, dapat ito, may ordinance. So, ipakalendar mo na lang kagawad. Kahit yun lang muna, yung sa ano. Kasi kung may sanction, may ito kasi mag-ano pa tayo, public hearing. Public hearing, hindi insigida ka agad. Ano mo yung ordinansa, ma-aware naman yung mga magulang ng mga bata. Adoption na lang, Mr. Presiding, ng batas na yun, LTO. Anong pleasure ng body? Mr. President, yung adoption kasi ng batas, dapat specific po yon. Kasi lahat yun, makikita po natin yan. Actually, kahit di na nga natin gawa ng adoption yan kasi sa ayaw natin sa gusto, pinapatupad po yan ng Philippine National Police. So, kung i-adapt po natin, dapat specific. Saan ho ba doon yung national laws na pwedeng na kailangan ng adoption, Mr. Presiding? Hindi yung papasok po natin agad-agad na hindi lahat po natin naintindihan. Thank you po, Mr. Presiding. Yes. Calling the attention lang, Mr. Presiding, ng ating pong mga, kasi grabe na ang drug race dito eh. Yun lang, calling lang attention lang ng kaya nga LTO. Patrolya na ang pulis para maiwasan na yung drug race na yan. Adoption ng So yung request ni Kagawad Armain, granted ba o hindi? Yes, Kagawad Galan? So, Mr. President, ipakalendar niya na lang siguro by next session para po makita po talaga natin ano ba talaga yung napapaloob sa sinasabing national laws na po yun. So, tingin ko dito nga, ganun din, dapat ipakalendar na lang ni Kagawad Armain. Total, mayroon na rin naunang resolusyon na ang ating kapulisan inutusan na magpatrolya sila, pati barangay tanod.
para itong mga open pipe na ito ng mga motor, isa rin yan sa mga ano din nila. Si Pulis, hindi naman tayo manghuli doon. Si Tanod, manghuli rin. Pero yung ano, may karapatan pala sila eh. Bakit din sila manghuli dito? Daming mga illegal na motor, hindi nila panghuliin. Ay, titingnan natin sa pulis kung yan ba ay gawin nila. Yes, EBC, mayroon ka? Oh, very much, Mr. Chair. Actually, nung in-implement ito doon sa road clearing by President Duterte, kasama na po doon ang Barangay Tanod po ay may full authority to hold or to confiscate the motor vehicle na yung ang mga open pipe. Kasi doon sa amin nangyari na yan, pero binitawan din siya, 2 motor yung nahuli nung tanod namin na semi-open pipe yung isa open pipe. Right after the New Year, hindi po nila nabalik uli yung kanilang tambutso. So, hinold, may kapangyarihan naman kasi yung Barangay Tanod and Barangay Official na i-implement yun dahil national laws na nga doon sa road clearing operation. Opo. Kaya siguro kahit wala ng ordinance na gagawin yung lokal na pamahalaan, ang barangay official, automatic po yun kapag ang national laws ay totally implemented nationwide. Now, siguro yung request na gagawa ng resolusyon yun, every barangay or through the liga ng mga barangay, papag-usapan namin mamaya na resolution requesting to patrolling barangay tanods and barangay and police personnel in any vicinity of barangay or munisipyo to avoid the drug racing event or to avoid motor vehicle incident in our locality. Thank you po, Mr. President. So, maraming nearest na problema. So, yung request ni Kagawad Harmain, hindi grant. Pakalendar mo na lang, Kagawad. Okay? So, yun. Dito naman po sa kaso ni Ginoong Muntang, ito po ay usaping NCIP po ito. Aywan ko lang kung sanggunian, ano ba yung papel ng sanggunian dito. Tingin ko dito, i-endorse natin sa NCIP kung yan ay dapat. Kasi parang hindi natin jurisdiction yung mga ganun. Hindi naman ito kaso eh. Kasong ano ito, yung sa petition sa disqualification. So NCIP ang mag-sintensya talaga dito. Bahala na sila magbunuan doon sa NCIP. Yun. Ang nag-handle ng eleksyon, NCIP rin. Okay? So, yun pinaparating ko sa mga committee chairman, sana po pag-aralan natin mabuti kung anong mission. Tulad kanina, ay si Kagawad Harmain ang chairman, tapos siya mismo nagtatanong pa rin. Tama yung sabi ni Kagawad Bernardo, ang hindi member ng committee, yun ang magtatanong. Tayong mga member ng committee ang siyang sasagot doon sa mga tanong ng ating mga kapwa mambabatas. Okay? So sana iwasan natin ba yung committee report na dapat sana may nangyaring committee hearing. So kung walang mangyari ay wala na talaga, ganun na lagi lang ganun tayo. Okay? So meron pa kayong gusto ipaabot? Wala na? Yes, Kagawad Mr. Presiding, yung sa committee ko po, since nung pag-alis pa po ni Konsehal Joy Ong, ako walang co-chairman sa Committee on Ways and Means, baka po pwede si ABC kung gusto niya pong kunin ko po siya bilang co-chairman sa Committee on Ways and Means. ABC, okay ka lang? Okay. Thank you po, thank you. Request granted. Yes.
Siguro yung tungkol kay Montang, Mr. Presiding, kapangit naman kung i-ano natin kaagad. So magtanong-tanong muna siguro. Pag-aralan ninyo kung jurisdiction ito ng sanggunian. Pag hindi, bakit ninyo endorse? Nirefer nyo kanina sa chairman ng Committee on Rules. Wala pa yun kasi hindi ba ipakalendar mo na? Sige. Parang... Kasi narinig na sabi nyo kanina eh. Kaya nga nabago, di ba? Ipakalendar na lang. So wala yun. So kalinawan lang Mr. Presiding kasi siyempre tinanong ko lang. Oo. Kung ano na ba yun. So yun lang, baka pwedeng hilingin sa body Mr. Presiding na aralin natin. Thank you. Kaya nga, lahat ng measure, dapat pag-aralan din ng sanggunian o committee. No? Kung yan ba'y saklaw natin o hindi. Kung saklaw, bakit hindi natin gawin? Pero kung hindi, i-repair na natin doon sa kinaukulan. Okay? So, wala na? Okay, kailan mo? Sino mag-move? I move for regular session be adjourned. Seconded. No objection? Dahil na, our regular session for today is hereby adjourned.